morning to all of you. Permitting na sa nato karon, but before we pray to the Lord, mga igsoon, the book of Psalms. Nagpadayon ta sa the book of Psalms, and we are now in Psalms 62. 62 na ta. Unya, nindot kayong lesson diri, mga igsoon. Nagyud tayo makutlo ani para i-apply nato sa itong kinabuhi. But before we proceed, let's all stand. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning that you have given to us. Thank you for the strength. Thank you, Lord, for all the blessings that you have given to us, O God. And bisan sugod pa sa tuig, Lord, na-feel namo nga ikaw naa nagiya, nagaprotect, nagahatag og wisdom. And please, this morning, O Lord, I pray that you will give us enough understanding sa imong message. And I pray, Lord, that you will be the one to teach us. And please help us, Lord, to be submissive to the teaching of the Holy Spirit within us. Please use me, Lord, once again. Empower me this morning. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Our Only Rock and Refuge. Kaya ba natang kinsa na siya, mga kaigsunan? Our only rock and refuge. So, unsa may pasabot ani? We are very much, absolutely protected. Kung magpa-protect lang yun ta, mga igsoon, naagyod tay kadaganan. Kung magpa-protect lang yun ta, naagyod tay foundation, nga dili mairog, dili matandog, sa bisan unsang problema sa kinabuhi, igsoon. Kay dili lang kay siya dangpanan, kundi dili siya sa pundasyon sa atong kinabuhi. Mao na gitawag siya rock and refuge. So David trust in God's protection despite the many enemies surrounding him. Daghang mga kaaway si David, mga igsoon, pero ang iyang kumpiyansa sa Ginoo naa nagpabilin. So kung ingon ana lang gyud unta ta, dapat kumpiyansa nato na sa Ginoo, dili ta mahadlok, mga kaigsuonan, kung unsa may mahitabo sa atong palibot, because it will be God that will give that absolute protection sa iyang anak, mga igsoon. There are three things that we are going to discuss this morning about Psalm 62. Number one, the treachery. Kung sa'yo pasabot na ng treachery, no, mga deceit, pagpangilad, no, na mga deceitfulness, nga pagliok-lihok, mga kaigsuonan. So, letter A, the praising. Bantay gyud ta aning pag-praise bitaw nga, uy, very good. Kana mga ikunana bitaw. Kay dili tanan ana tinuod. Di gyud tanan tinuod, mga kaigsunan. David's enemies are friendly when he is around. Naagi mga tao nga ingon ani, mga igsoon, nga mga ug sa kwan pa duhay naong. May tag-espada kay duhay suwab. Duhay naong. Ang kaaway niya, pag naa si David, friendly kayo. Pero inigtalikod ni David, mga kaigsunan, dautan ni ito og istorya. In verse number 4, sa Psalm 62, in verse number 4, the Bible says, they only consult to cast him down from his excellency. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah. Kasuway na mo, nakasugat mo, ingon ani klaseng tao. Maayo lang sa atubangan, pero inigtalikod, mga kaigsuonan, mura de ito og halimaw. Grabe de ka ito siya magkuan, kanang lain de ito og unod ang iyang kasing-kasing. Mo ni usa sa pinakalisod nga makauban nimo sa imong kinabuhi. Nagtuo ka nga for, de ito against. So, naay kaaway si David ngayon ana. So, si David, mga kaigsunan, very truthful to the Lord. So, muna siya, wa siya dautan nga mga panguna-huna sa iya mga kanang surroundings ba? So, pagtagad-tagad, di ba? Pag enemy, kaybaw siya, enemy pod. Pero naay mga nagtakuban. Pero, maulagi, ang Ginoo man mao'y iyahang dangpanan, ang Ginoo man mao'y iyahang manlalaban, di yun na i-allow sa Ginoo, mga kaigsunan. Mao na si David nakabantay, kay iya man nasulti diri.
Ako malikog basa, they only consult to cast him down from his excellency. Wala sila laing tumong kundili dauton. Wa sila laing tumong kung maistoryahan man gani ang ilahang plano, gubon ang kanang excellency, ang iyang pagkahari, gubon mga igsoon. They delight in lies. Wa magilaing mahimo ning kaning mga dili iya sa Ginoo. Di ba? Ang gamiton yun, bakak para pasakitan tong iya sa Ginoo. And they bless with their mouth. Tanaw wara good? Maayo kayo mo istorya at tubangan. Pero, dili di ito nindot. But they curse inwardly. Kadelikado ang klase ng tawhana. So, kung makakita kag tao ingon ani, imo na magbantay ka, be cautious. Be cautious kay maybe dili ikaw ang iyahang gitira, but maybe you're next. Diba? Labi na kung ang iyang gibuhatan na authority niya ay labaw na ka. Nga under niya. Are you following? So mo lang magbantay yun ta mga igsoon. Kanang kusog kayo mutira og mga kanang presidente baron ingon na kanang mga naa sa authority ba? Kusog kayo kanang mudaot ba murag kung mo'y padaganon kaya baka. Diba kabantay mo daghang kay mga commentator mga igsoon anang kanang atong presidente, kanang vice presidente, kung paistoryahon, daghan kayo. Di ba? Magtanaw basketball, murag maayo kayo, masuko pa. Ano, wa man to kuan niya, kung mo'y paduwaon, di kay ka-shoot. Bisan pagway mo ilog. Yun na nabitaw, sometimes it's so easy to say, but it's hard to do. Ingon ana ang mga kuan na klase mga tao, ingon ana mo na magbantay ta mga igsoon. Kay usay sayon kaayo i-praise og usa ka tawo. Pwede na to i-fake. Pero ay kabala ka kung sa imo ni gibuhat basta nagsalig ka sa Ginoo mga kaigsuonan, maproteksyonan jud ka. Makahibalo jud ka. Madipensaan jud na nato mga igsoon. Ngano man, God will not allow. Dilim na i-allow sa Ginoo. So luoy ang katong naghimo sa dautan. Letter B, the plotting. The plotting. So David's enemies makes plan to destroy him. Unsa pa may laing ma-conceive sa utok sa usa ka dautan? Diba? To destroy ra gyud na. In verse number 3, unya sa verse number 4, atong apilon ang verse number 4. The Bible says, "How long will ye imagine mischief against a man? Ye shall be slain, all of you, as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence." Tanawar God, wall na gunaho, niya, baw ba, kita mo atong auto na tumbahan mga igsoon sa kanang taas kay nga wall ba? Wag ginahimong auto eh. Wag ginahimong auto, napipi yun. So kaning mga tao, mga kaigsunan nga magsigig imagine og dautan, according to the Bible, ye shall be slain, all of you. Sama sa usa ka paril nga bow down. Ang paril dapat magbarog. Wa jud ko kita og koral mga igsoon kanang paril nga naghigda, kita mo? Muhigda na ganila, destroyed na na. So, gihimong illustration ang usa ka wall mga igsoon nga ni bow down, as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence. Why ligon mga igsoon, likay jud nga dili ni mahimo nimo ngadto sa imong isig ka tawo. Kay ang yawa ra may mogamit gyud nato ana. This is how the devil works into a life of a believer. Ngano man kinsa may yang tumong pasakitan, ikaw? Kita? No. Ang nagluwas nato.
Nahimo lang taan ni mga collateral damage, mga igsoon. Unsa gud ni tayo kalipay ni Satanas nga maguba imong kinabuhi. Si kinsa man ta. Di ba? Pero ikaw lagi iyang gamiton para pasakitan niya ang Ginoo nga nagluwas nimo. Kay kita bulahan ta mga igsoon nga usata nga giluwas sa Ginoo, meaning naay nakita ang Ginoo nato nga wa nakita nato. Nga maoy gihimo ni Satanas nga agoy nahimo na kang apil sa iyang listahan. Kay bisan tuod wala siya pakialam nato mga igsoon kay kinsa ra man ta, pero kay giluwas man ta sa Ginoo. Kabantay mo sa gingon sa Ginoo, na suko ang yawa ninyo, dili tungod ninyo, kundi dili tungod nako, ingon si Christ. Tungod nako, nasuko ang yawa ninyo. So sa ato pa, we have no value for Him. Para ni Satanas. Ngano iyagot na pakabanaan o hilabot. Di ba? O kanang mga tao nga inyuhang, kanang nakasuway ba mo og kanang pasakit og tao? Unsa ko'y value ana sa kanang tawhanan nimo? Nganong imo magyon ang initan? Nganong imo magyon ang panitan? Nganong imo magyon ang isugba? Nganong imo magyon ang pasakitan? Unsa ko na, pero gisugo magug ka siyawa. Mo nang wa kay mahimo. That is what kanang the devil will do kung kumpiyansa ang Kristohanon. Kung Kristohanon ang magamit ani, kay mostly ang gamiton siyawa ani katumang iyang tao gyud. Diba? Pero kung sama sa Scrabble ba, mas dako ang points kung duha. Christian pa iyang nagamit, ngadto sa usa ka Kristohanon. O diba, daghan kay points. Duha ka buk igo. Double score yun. Mo na nga kuan kayo kanang abibahan yun na dito sa grupos, mga demonyo, mga kaigsunan. Awardin na ni Satanas ng demonyo na himo anak nimo. Di ba? Kay ang Kristohanon ko nagamit ngadto sa Kristohanon, dako kay nagkasakit sa kasing-kasing sa Ginoo. Di ba? Pero kung magbantay lang kita, di ba kita niya magamit gyud? Di ta magamit. Kay protected man ta sa balang espiritu. Pero kung magamit maganita, di ta absuelto aning verse 3. Di gyud ka absuelto aning verse 3. Kay ang tanan nga nagpasakit, kaning nag-imagine og kadaot sa usa ka tawo, ang Ginoo mo ni ibugti niya. In verse number 4, they only consult to cast him down from his excellency. Puros kadaotan, mga igsoon, ang iyang giplanos kinabuhi. They delight in lies. They bless with their mouth, but they curse inwardly. Wag gyud kaayuhan, mga igsoon. So, they plan to destroy David. Number 2, the trust. Mo ni nakanindot. Morning na nito, na ipagsalig si David, mga kaigsunan. Letter A, David's advice to himself. Nakasuway na mo ani nga ikaw magtambag ka sa imong kaugalingon? Ani, I lang kag-un. No? All is well, all is well. Di ba? David will not be shaken, for God is his fortress and hope. Bisan pag gikuan na siya, gialirungan siya kaaway, pero wa gid siya natayog kay ang Ginoo man ang iyahang dangpanan, mga igsoon, ang Ginoo man ang iyang paglaom. In verse number 1 to verse number 2, then jump to 5 to 7. The Bible says, truly my soul waited upon God, from Him cometh my salvation. Tanawa. Wala siya gasalig sa mga tao sa iyang palibot, mga kaigsunan, but David waited upon God. So tuwa sa Ginoo ang iyang pagsalig, dito nagikan ang iyang kaluwasan. In verse number 2, He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. So kung makuan magani, iswag gamay, pero anak ra dapit, anak ra taman. Di siya gyud mairog nga sama nga mausab gyud, mga kaigsunan, ang iyang kinabuhi ngadto sa kadautan. In verse number 5, the Bible says, my soul wait thou only upon God, for my expectation is from Him. Kung naatay pagsalig sa Ginoo,
God can do anything for us as long as it is in accordance to His will, mga igsoon. Ang nakanindot, kung nakasabot lang yung ka sa will sa Ginoo, asa man diha sa iyang kabubuton nga makaingon ka bati na. Naabatay may ingon nga kaning God's will for me babati. Asa man dapit mga igsoon, walang yun ka kasabot. Wala lang yun nimo naabot dito sa imong panabot mga igsoon, sa imong pagtuo, ang kabubuton sa Ginoo. Because only few believers knew unsay kabubuton sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kay kung tanan palang Kristohanon na kay baos kabubuton sa Ginoo mga kaigsunan, malipayon ang mga Kristohanon, oy. Kaya nga naman, wa may bati, God. Para nimo, dili, wa pa nimo na nahimo, bati. Ang kaning giving. Di ba, bati man na? Para sa mga tao? Hindi po mo angkon na. Mas nindot yun ang dawat kaysa hatag. Pero kung imo lang nakatunan, God's will man na, nga muhatag ta, because that is part of Christianity. Kung dili ka Kristohanon, okay lang di ka mo giving. Pero kung Kristohanon ka, mga kaigsunan, na himugso ta tungod sa gugma, and you cannot love without giving. Si Christ mismo nag-unag hatag sa iyang kinabuhi para kita maluwas. Unyawa na siya hunong sige hatag mga igsoon, hatag og pagsabot nato kay gahi kitag o. Tanaw ra gunang mercy sa Ginoo mga igsoon. Angay naman tang patyunon. Oy. Di ba sa ato kagahig patyunonon mangyuta. Og pwede pa lang ba ni nagtatagaag chance. Pero tanawa ra gud. O kanilang kaning Bible reading kagahig sa mga Kristohanon mura nagkamao. Di ba? Yang paminog mensahe, mura ba og kanang siya maghuhukom sa magwawali. Nang maminaw ba mura ba? Okay. Na. Di ba kung na nimo pilian, paminawon na nimo, sabto nimo, mga igsoon, kay badlong na. Dili nimo pwede i-rate, bisag kinsa pa mo wali diri. You are not the judge. Basta pulong na si Ginoo maabli. Di ba? Kung nagkasayop-sayop na diha, pasag din ang gawali mo kanang questionon sa Ginoo. Nung kita mo ikon, kay ikaw na po niya diri, basin nyo niya, mas daghan ang imuhang sayop. Di ba? Ang importante, learn kung unsay ma-learn nimo. Kung panalitan na ay kanang dili sakto, ay ipadaplin lang to. Do not be a judge. Mura ba dili man tanang giluto gud kaunon tanan? Kaunon din rin imong tangad. Pero itong problemahan na mo nga, ang tangad gipino-pino ba? Di man gud makaon ang tangad oy bisag unsaon. Lain man kay sa baba. Hindi pa na makaon pero naghatag siya og ambag sa kalami. Pagkalami sa luto pag naay tangad. Di ba? Pero di siya makaon. O kanang batuan. Makaon day na. Wa mo kailangan sa batuan. Kung kita nagamit tag kanang sambag sa sinigang, ang sa Negros, batuan. Mamura na siya og kanang dire ato bato ra magod. Ganaham ta mo advance man na bato na hinoon. Lami kay na siya pang sinigang. Batuan. Hindi mo na makaon. Pampalasa ra na. Pampaaslum. Di ba? Mao na nga, dili tanan makaon. Oh, kana magwali. Naman gina, labi na, nagananay. Oh, so ang pastor, pukaon, pugka. Di man na pagkaon mo. Pagpamata na para makakaon ka sa pulong sa Ginoo. Muna ayog kuana question na tong di makaon. Na may makaon anong dili man kana mo imong tagdon. Muna minusi ang atong pagka-judgmental kay basig mamintal ta mga igsoon. Wa ta
makakuha na, makabuang na, magsigitag judge. Kaya we are not called to be a judge. We are called to be a teacher. Patudloon ta sa Ginoo, go and teach. Go and preach. Wala gisugo sa Ginoo nato, but do not go and judge. Wala tayo gisugo sa Ginoo ana. So, kung nagsalig jud ka sa Ginoo nga nagluwas nimo, nga gustong mo gamit nimo mga kaigsuonan, imong i-focus ang imong utok ngadto sa iyang pulong lang para di ka mahimong mahinukmanon ngadto sa uban. Kay ang pulong sa Ginoo, wag siya nag-judge, nagbadlong siya. Pero dili siya mo judge nga murabag ka nang di na jud ka mausab. Bisan pagkausa. Di na jud ka mausab. Ingon ana na gyud ka. So lisod kaayo ta muhatag og kanabitong tuldok ba? Di ba? Dili na pwede mga igsoon. In verse number 6, He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Kaanindot ko ang Kristohanon, ingon ani iyang pagsalig sa Ginoo. In God, in verse 7, is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Dili siya mangitag tao, labani ko, tabangi ko. Wala, aturas Ginoo. Mo na lisod kayo, kuyaw kayo, mangaway kag tao nga Ginoo mo iyahang daganan diretso. Di ba? Ang Ginoo mo iyahang sumbunganan ba? Kay wa na to anak ka gisangat na ka dito sa wa nay mulabaw pa nga korte. Oh. Niya ikaw, sige ka og ampo sa Ginoo. Unya daghan kay kag reklamo dito. No, gireklamo ka ba daghan kay gireklamo sa imuha? Unsa kay buhaton sa Ginoo sa imo mga pagampo no? Ha? Sweet smelling savor baka na igabot dito sa trono sa Ginoo ng imo mga pagampo. Kay kaniya to mga pagampo naa man ay baho mga igsoon. Di ba? O karon, ang niabot dito, gikan man sa gas. Ganahan di ka nang mo na moabot dito? O siyempre, di gyud ka ganahan ana. Inig pagawas gyud mo ana, magawas gyud tanan. Okay, kay una-una kung imo kasing-kasing dautan, humot man na imong pagampo. So, siyempre, kung na'y humot na, yun ay, dili humot. Kung sa'y gusto nimo sa imong pagampo, diba? Makalipay si Ginoo, makahatag konsumisyon si Ginoo, mga igsoon. Letter B, David's advice to his people. So, human niya nag-advise sa iyang kaugalingon, nag-advise siya sa mga tao, mga igsoon, in verse 8 to 10, ingon there is Bible, trust in Him at all times. Ye people, pour out your heart before Him. God is a real refuge for us. Selah. Ngano naka-advise siya sa mga tao? Because personal experience ni David, mga igsoon. So we cannot advise other people how to trust in God if we ourselves did not experience it. Pareha sa atong mga anak, di gyud nato sila ma-encourage igsoon, basa sa Bible, pag-ampo gyud, salig sa Ginoo, pangutana sa Ginoo, unsa iyang gusto sa imong kinabuhi. Nganong di ta ka-encourage nila? Because we do not know. We do not do it. Wala to na experience na. Pero how important igsoon nga kitang mga parents atong ma-experience una si Kristo before nato sila tudluan atong mga anak how to meet Christ in their life. Perting lisura igsoon kung ang imong anak mas faithful pa nimo. Di ba? Pero crucial kay na sa kinabuhi sa mga anak kung Christian family ba. Crucial kayo na. Very difficult para sa mga young people nga makita nila ilang amahan, ilang inahan, dili duol sa Ginoo. Unya sila, lisod kayo nila ang pagpaduol. Lisod jud kayo. Kay ang mahimong sakto sa ilaha, ang katumang gibuhat sa mga parents. Di ba?
So makita na to kasagaran mga kaigsunan, nahimong faithful ang mga anak because their parents are faithful. In the beginning of their service, maybe napugos lang sila. Maybe no choice kay akong mamagpapa kay naagyod simbahan na ilang naong. Madagyod me. Mabitaw na giingon ni Eunice Pirmi sa una. Wa sila mahimo kay dadon magyud sila. Di ba? So, nagdako sila nga napugos. Pero karon ni ani nganong gipugos sila. Unya kung way parents nga mupugos. Di atos pugo. Dakpunon. Maghatag problema sa katilingban. Di ba? Mga membros pugo man na kana mga Kristiyanon nga gahatag og problema. Napugos, mas may nang mapugos sila primero. Hantod nga makita nila mao di ay nga si mama magpapapugson jud ko. Pero ipakita sa nato nila nga Kristohanon ta. Di ba? Masuko ka, masuko. Pero ikaw manana, wa na. Dili kay murag lunod patay pud na imong kasuko pud. Di ba? Ato ipakita nila ba unsa ang kinabuhi with Christ ug unsa ang kinabuhi without Christ. Para sila makatimbang-timbang ba nga, uy, delikado di ay wala si Kristo di ay sa atong kinabuhi. Sumurang gi-advise ni David because na-experience niya mga kaigsunan, ang iyang advice sa mga tao, trust in Him at all times. O kaya ba nato ingon sa atong anak na? Salig sa Ginoo at all times. Unya wa nakita sa atoa. O dapat makita na sa atoa kay mao man ni sakto. Pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Sala. Verse 9. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity. Muna mga tao diri kuan kayo sa mga kinaadman, di ba? Nay kanang wa kay eskwela, usay daog-daogon na sa kalibutan, ang kaning mga taas og kinaadman mao itig daog-daog atong wa kay eskwela, pero unsay giingos Bible oh? Men of low degree are vanity. No question. So, what about katong mga high degree? Men of high degree are a lie. Naangko na nimo tungod kay naka-eskwela ka. Pero, mo lagi, atong mamakitan ba nga daghan mga degree holder, mas may patong way degree. Di ba? Mas may patong walay kanang title na kuptan. Naidaghan ingon na mga igsoon, nga naman, ilang gigamit ang ilahang degree nga kanang nakapataas sa ilahang pride. Munay usa sa delikado mga kaigsunan nga naa na ang imuhang pagsalig diha. So according to the Bible, to be laid in the balance kanang duha ang naay kinadman og wala tabla. All together. Oh, nabay nagdaog sa naay kinadman og wala atubangan sa Ginoo? Wala. Mo na ayaw jud og kanang daog-daog atong wa kay eskwela. Di ba? Kaysa mga apostoles, na naka-eskwela, na wala, mga igsoon, wag yun nila na daog-daog si Peter, oy. Klaro mo yun, gimension yun sa Bible, unlearned. May buong pamaganito mga tao, nakaila niya, maayo ba ani mo tudlo ni Peter, diin man siya nag-eskwela, gawa man ni kay-eskwela. Kisa may nagtudlo ani niya. Di ba? So, wala. Gitanaw sa Ginoo mga igsoon, kung unsay naabot nimo ng kalibutan na kay ang kuan na gyud si Ginoo ang iyang kanang gi-consider gyud niya unsa nay imong nahimong kinaadman diha kang Kristo. Wa gilain gyud. So tabla sila all together lighter than vanity. At least wa gyud siya nahimong vanity. Gangaan siya kaysa vanity.
So, dili gyud nato ikapasigarbog unsay naabot nato. Di ba no? Pero, eskwela gyud mo. Eskwela gyud mo, kay mas may man daghan tag magamit para sa pagpangalagan. Pero ayaw gyud siya himoa nga garbo. Get education not for pride's sake. Don't make it your life, but use it for the glory of God. Diha, i-multiply na sa Ginoo ang imong kinaadman, mga kaigsunan. In verse number 10, the Bible says, trust not in oppression, and become not vain in robbery. If riches increase, set not your heart upon them. Iuli yun na ang angay iuli. Di yun na nimo pwede matago, mga kaigsunan, kay naamay mando ang Ginoo. Mo-increase na gani, gitest ka sa Ginoo, ayaw ibutang imong kasing-kasing diha. Nakinundo mo sa gitudlo sa Timothy, mark them nga nahimong dato aning kalibutana. Unya, tudluin sila nga dili mo salig sa ilang riches, kundili ngadto sa naghatag. So, pangutana, kaning atong mga naangkon aning kalibutana, kinsa may nag-allow nga maabot ni sa atong mga kamot? Ang mga ignorante, mayon dayon, ako may gatrabaho. Okay, kung di pa na ako, sa ila nagihatag. Ganon sa ako man. Wag gid di nimo na consider, mga igsuon, kinsa ka? Kang kinsa ka? Og para kang kinsa ka? Og kinsay gaalaw sa mga butang mahitabo sa atong kinabuhi. Wag gyud ay Ginoo mura kag atheist. You can never remove God in our life. Because if you insist nga tangtangon nimo ang Ginoo, mga kaigsunan, sa imong kinabuhi, iwala nimo siya sa existence. Una sa tanan, wa nay earth. Asa man ka? Maglutaw-lutaw ka. Unya ang universe, iya man sad. Iya man tanang kawanangan, ang naihangin og wala. Asa man kadapit? Para kasabuta. He is the creator of everything. Unya imo siyang iumit. Unsaon man ni nato pag-exist nga kita hinimo raman sa tas Ginoo. So kung wala ang Ginoo, normal, wala sad ta. Mo nang ayjo ko nahuna, mga igsoon, nga pwede nimo wagtango ng Ginoo sa imong kinabuhi. So sa imong pagkinabuhi, always ask God at all times. Always think that there must be God. There must be God watching us, want to lead us, and will rebuke us kung makahimo tagdili maayo, mga kaigsunan, badlungon tas Ginoo. Amen? Pero, ang nakanindot lang, kung mauna imong mentality, bisag unsa pa'y problema, maagian nimo, di ka mahumol ba? Naa kay protection. Di ba? Naa kay protection gyud. Dili pwede nga ikaw magpabilin ka diha sa kanang kalisod or oppression, or ikaw mismo may mo-oppress sa uban. Wala na. Diba? Ingon din is Bible, trust not in oppression. And become not vain in robbery. Bantayan yun na nimong oppression o robbery. Diba? Kay classmate man na. Nung sa may buhato nimo sa taong imong gitulis, imong gi-oppress. Ang pangutana, can we oppress God in robbing Him? Di ta ka-oppress sa Ginoo, mga kaigsunan. So, if riches increase, para dili nato makuan ba, di ta ma-victimize ni Satanas, atong hinumduman, set not your heart upon that riches. Ayaw ibutang ang imuhang heart sa riches kung unsa man na naadiha sa imong kasing-kasing. Kaya ikaw ra mo'y nagtudlo sa imong kaugalingon nga mahimo kang tulisan, unya ikaw ra po'y ga-oppress sa imong kaugalingon.
Because when you begin to trust in riches, you will be oppressed by you. Kay sakitan naman ka mga kaigsuonan, kanilang bisan lang mubayad ka sa mga bills, sakit. Imo guna gigamit, kuryente imo gigamit, tubig imo gigamit. Pero ang imong gugma naman sa kwarta, sakita ibayad. Ayaw gamit sa kuryente. Di ba? Nya pagpatubil nimo pila, 3,000. Kuha 3,000. Ayaw gamitan sa kenan. Di ba? Yung plite, mahal ang plite, di pagbaktas. Ang reason nga nung nibayad ka, ang reason nga nung imo nang gihimo, kay imong gisave ang time. Unya ko, di pagkaganahan mo, release anang imong kwarta, di pagbaklay. Di ba? Unya ka nung nireklamo na imong lawas, ay kapuyan ay, gutom naman. Unya, mo gasto magkakaon, ay kaon. Tanaw na ito, asara ka kutob. O di ba, opresyon na? Ha? Mahugas depression. Patay ka madugay. Salig sa Ginoo mga igsoon. Way laing saligan nato. Ang makahimo ra sa imposible para nato. Number 3 and last, the truth. The truth. Letter A. God reaches out to us. Ang Ginoo na gyud ni-reach out nato mga igsoon. God has spoken plainly of His unfailing love toward us. Tanawa sa verse number 11, unya sa 12 sa primero. Ingon sa Bible, God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto God. Do you agree with that? Bisag unsaon pa nato ni atong kinabuhi, mga kaigsunan, bisag unsa pa kakangilngig sa imong naabot aning kalibutana, power belongs to God. Siya mo'y nag-reach out yun nato. Di nato kayang moadtog langit. Siya mo'y na-reach out nato. Dili nato kayang muhimo sa mga imposibleng butang aning kalibutan na. God made it happen for us. So, ang power belong ihahagyod tanan. So, ingana siya na-reach out nato. Tanaw na gud the power of salvation. Nagsugod sa love. Kaning John 3:16 mga igsoon. Tanawag yun sa pag-reach out sa Ginoo ang mga tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kanindot na pagka-reach out? Di ba? Using His power to save us. Ang iyang bugtong anak, ninaog mga igsoon. Unsa nga power gigamit? Love. Nga maoy atong disregard sa kinabuhi. Dali ra kayo labtika ning gugma mga igsoon og mga sipyat. Mawagtang dayon ni atong gugma. Tungod sa mga sipyat nga ato nakita. Tanawa. Husband and wife, nabugkos man mo tungod sa gugma. Nag-I love you hay good mo. O di ba pagka nga sipyat na, nawagtang ang love lagi. Labad laging migawas. Labaras kung uni mo eh. Nganong ato maipadaplin imbis dihan panahon na, mas gikinahanglan na to ang gugma. Nganong may una na yung matangtang pag naisipyat? Pangutan na ka na inyong kaugalingon. Uy, ba nag-asawa? Pangutan na inyong kaugalingon. Nganong naipon man tanduha? Nganong nagkuyog man ta karon? Because of what? Gawas na lang, tungod lang sa kwarta. Yung may mga kwarta. So, hindi yun na ito pwede pasangin lang. Kay dako kong mamana, pag mamatay ni siya. Wala man kayo madawat. So, unsa man yung hinungdan, nga nung nag-ipon mo, it must be love. Pero nga nung mag-away mo, nga nung makalimot man mo, anak. Now, kinsa ginikanan diri, nga di ni mo love imong anak. Kinsa nga anak diri, nga di ni mo love imong parents. Ha? Pero kung naay conflict, nga nung mga wa, mana? Nga nung kana, magi-aton diskitahan. Nga, anang panahon na mga kaigsunan, diha na to dapat mas gikinahanglan ang gugma because love conquers all.
Agaw sa lang kung gusto yun imong puuhon mga igsoon ng tawhana, aning yun ka musik og love. Di ba? Kay ang imong gusto is to destroy man. Pero kung ang imong intention mga igsoon, nga imo lang lawgan ang imong kalagot, uy, dapat hunungan na nato. Kaya nga naman, imong questionon, kinsa man ang tawhana nga akong gikalagutan? Imo gunang anak, imo gunang bana, imo gunang asawa, imo gunang ginikanan. Unya imong tagaan sa ingon? Awan na nakuha na ka, na out of tune na ka sa kinabuhi. Gipaambit biya das gugmas Ginoo ha. And if we use that love that God shared to us, gished abroad into our hearts, according to what the book of Romans says. Kung kana atong gamiton mga igsoon, it is power. Power nga mo'y gigamit sa Ginoo in order nga kita iyatang makip. That's how God extend His love for us. Unfailing love. Pero kita, sige ka-fail. Unsa guysa sa Ginoo siya permi na to unahon og tangtang sa atong kinabuhi. Di ba? Kinsa dire? Pag-isapot ka, di ka musimba. Pag-isapot ka, di ka basag Bible. Pag-isapot ka, di ka moampo. Pag-isapot ka, di ka muuli og tithes. Kay gisapot man ka. Labi na gisapot ka sa pastor. Pastor, sige lang pangasaba. Panggutman tagadong. murag ikay gabuhi sa pastor. Ikaw may magutman noon. Di ba? Kung naghuna-huna kag dautan sa imong authority, mura ka og kural nga mo bow down o laliman ka na. Sa unsa imong buhaton, maglisod jud ka. Di ba? So dili gyud na nimo tugutan may tambo na si mong kinabuhi. So meaning to say, search that love. Kanang gugmas Ginoo nga dili ka mao mo fail. Nalain mo nako, pangitaan ang gugma diha. Inigtanaw nimo nako balik, love din ako sa pastor. Pariha ragot-agot. Kinsa goy dili mapungot sa ninyo. Di ba? No, mas makapungot mo kay ngano man itudlo biya ko. Kamo mo iwan na sulod. Mas grabe mo makapungot. Di ba? Pero mo lagi naa man goy power gihatag sa Ginoo nato. Na dili nato pwede nga kana maglain atong buot ba ninyo. So mo na gamita po na ninyo. Para niktan-an nyo nako, mainlove mo nako. Ya, bisa kung sa pwede, ay gay, igo na po ko na, tangkugo na po ko na. Ani, love na to, pastor. Sa una bito, love kayo rin yung pari. Grabe kayo inyo ha, pagtanaw sa pari, oy. Di ba? Sama ba inyo pagtanaw sa una, sa pagtanaw sa pari, sa inyong pastor karon? Muna, ang inyong tanaw sa pare, ayun, makagaba, biya na. Ay, ang pastor diya. Nagtuo mo nga, di mo mabunalan, dili gaba ni ato mga igsoon. Chastisement. Di ba? Kana, gitawag na nilang gaba. Abi kay wanay gaba sa tuwa. Di naka mo respeto sa man of God. Yung ang pare rin makagaba, ang pastor di. Mabunalan, hinoong kas Ginoo. Di ba? Let's use that love that never fails. Di ba? Kita kapilatan ni pakya sa Ginoo mga igsoon, pero tan-awa ra gud gyud sa ta pagsapnay sa Ginoo. Because He reached out to us. Power belongeth unto the Lord. And the power mga kaigsoonan nga gigamit sa Ginoo for us, nga magsiguro na to malangita is love, the power of love. Nya iyang gipaambit na to. Ato na gamiton. Letter B. God rewards us. So God judges all people according to what they have done. Unsa may gibuhat nimo, naay reward na. Amen? Kay mga luwas man ta. Sa mga dili luwas, walay reward. Kay bisag unsa pa kadaghan imong good works, pag abli sa libros kinabuhi, mga igsoon, kay ablihan man na sila sa libros kinabuhi,
Wala man imungan naabay reward sa impyerno. Wala rewarding sa impyerno. Ang naa dito, torment. Never-ending punishment. Tuwa dito, so may awardings dito. Sa judgment seat of Christ, naadiha ang awardings. Para na sa mga luwas. Okay, so luwas man ta, naagyan na reward mga igsoon. In verse number 12, the Bible says, also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. So, kung unsa may imong gibuhat na ay kaakibat nga reward. Na ay reward. O karon mangutana ko ninyo. Kita mismo makaibaw man ta nga awardee ta ba? Di ba? Makaibaw man ta awardee ta god. Kung ato na taglangit, nakaibaw na mong awardee ba gyud mo? Di mas feeling, pastor? Mo na pwede man nato masiguro kay naa man goy instruction. So ang makapasiguro nato nga awardee ta kung nagsunod ta sa instruction. Okay, numdum jud ko sa igagaw na Eunice Joseph ba Joseph. Pag take niya exam, man siya exam. Kanang murag entrance exam man tingali to. Sa to nga exam. Adto siya siyang mama. Siya, oh, kumusta exam? Siya, usa akong wrong. Ano kay ba magkag-usa imong wrong? Alison magperpikon. Ako gibutang usa ka wrong. Kuya, wag utok oy. Kay ba man nga na siya wrong, tinuod man. Mao gyud. Na siya usa ka wrong, wa lang ko niya gi-perfect, gituyo niya wrong. Talagsaong nang utuka oy. Na ay reward. Kita kay bawta, dapat kay bawta, kay naaman tayo pulong sa Ginoo nga atong mapanaminan ba? Am I an awardee? So, si Joseph, kamao siya, kay baw siya nasa irong, kay iya jud gitunan ang exam. So, kay baw siya, pagtanaw niya sa mga questionnaire, kay baw siya stubag tanan. Ngano kay baw siya stubag tanan? Tungod kay genius siya, nagtuon siya. Imposible man na magkaibaw kagwa ni mo ton eh. Di ba? Unsa ka AI? IA man ta? IA, hindi ko alam. Wala. Gitunan man. So kung ato lang yung tunan ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, atong ilhon ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nakahibaw ta ang atong gibuhat kabubuton sa Ginoo, kaibaw ka. Ngay adto nimo sa langit, awardee ka. O karon di pa mo katubag. Awardee mo dili. Ha? Siguruan niyo, awardee mo dili kandi mo katubag. Oy, ang uban ninyo hilom. Klaruhan na ninyo. Kung awardee ka, ngano? Do you know? Do you know why? Asa magkadapit maawardan sa Ginoo? Sugdan nato diri sa most improved. Napag kay most improved langit, no? Perfect attendance. Pero kana sa diri na ha atong naibawaan ba? Perfect attendance, most improved, ingon na. Most punctual. Oh, awardee ta? Pero na may gipang-reveal diri mga igsoon, mga crowns. Naa na ba ka? Naa na ba ka? Kanya na pa yung mga special awards unya nga mahatag sa Ginoo during the judgment seat of Christ. Dapat diha ta nakatutok igsoon. Kay kana nga higayon, wa nagimulabaw pa ana sa kalipay unya nimo nga maangkon. Kung usa ka nga makadawat sa bugti sa imong binuhatan. So what God will do sa mga daotan nimong binuhatan ngadto sa uban?
Basig inigpakli na dito ba? Sana man yung bata. Kapalaaway man na yaning kagahi nag-o ani. Sunog mga igsoon. Sunog. So, imbis na nakas langit, nagsinunog yapon ka dito. Nagsinunog. Sinunog. Nisyagit og kusog. Ikaw pa'y sunugon, di ba ka mo siyagit og kusog? Let us be reminded of the unwavering strength and refuge that God provides in our lives. This psalm encourages us to place our trust in God alone. Wailain mga igsoon. For He is our rock, our salvation, and our defense. In a world where trust can be easily shattered, do you believe? Dali ra kayo mawa ang trust mga igsoon. Psalm 62 calls us to pour out our hearts to God, recognizing His power and mercy. So kaning trust, pag maunay ma-destroy, lisod kay ibalik. Dugay kayo siya i-build, pero dali kayo siya i-destroy. Kay once na ikaw makatilaw na ka sila sa usa ka tawo, makuha na dyan ka, kusyos na ka. Di ba no? Kusyos na kayo ka. So, dapat ato nang hinumduman nga, Psalm 62 na as Bible. It will help us, mga igsoon, to regain our confidence in God. Kay siya di ay pwede kadanganan anytime. So, pasalamat as Ginoo ani mga igsoon, our only rock and refuge. Ugwa na human og kopya. Taas man. So, reviewon gani unya, inig, post. So, He is a rock and refuge. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity, Lord, nga madungga na mo ang mga na-experience ni David. Ug salamat kay Lord nga imo ming gipasabot kung unsa ka importante nga naami gyud sa imong kabubuton kay makadangop ra gyud minimo anytime sa mga problema nga magian namo sa mong kinabuhi, Lord. And I pray that you will bless your people, dear God, to do according to your will, O Lord, according to what the Bible says, para mahimaya jud ka sa among kinabuhi, Lord. O ayaw tuguti, Lord, nga ang yawa makagiya namo ngadto sa sayop nga dalan. Salamat kay Lord sa mga temptation nga mo palig-o namo, but help us not to be victimized of it. And thank you, Lord, for this time that we could pray together. I pray that you will bless each and everyone's heart, Lord, and for your glory, we pray in Jesus' name. Amen.